Hi, Friendies! Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba, meron akong chika sa inyo. Ito'y atin-atin lang ha. Sekreto lang natin. Alam nyo ba ako'y napagsabihan ng Lolo Mets na magpakilala daw ako sa inyo. Ipakilala ko daw kung sino ako. Po, siguro gusto niyang makita ng mga friends or manonood ko kung sino ba talaga si Jotay TV. So, dahil ako naman po ay masunuring apo o masunuring anak, might as well gumawa tayo ng short video tungkol sa sarili ko. So, magpapakilala po muna ako sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Jot, isang nanay, isang anak, at isang asawa. Ako po ay mayroong 3 anak at ako ay originally from Palawan, from Nara, Palawan, pero nakapangasawa ng Batanggenyo, kaya po ako napadpad dito noong 2009. Yes po, ganun na ako katagal sa Batangas City. At ang aking mga anak ay ngayon ay nasa isang 16 turning 17, isang 12 at isang 10. Sila po ay puro mga babae at napasok sa UB at sa Bat State U ang dalawa. So ayan, bilang asawa, ako naman po ay 17 years ng kasal sa aking asawa. Kami ay nagkakilala sa Ryutuba, Batarasa, Palawan bilang pareho kaming employed. And then, nagkagustuhan. After 2 years, yun, nagpakasal na po kami noong 2008. July 2008 kami nagpakasal. And then, nabiyayaan nga po kami, gaya ng sinabi ko kanina, ng 3 mga babaysot na napakagandang mga babae. Ang akin naman pong asawa ay nagtatrabaho bilang OFW. Matagal na siya sa Saudi, siguro mga 10 years na din or lampas na 10 taon. Bago siya nagpunta sa Saudi, maiba naman din siyang bansang pinuntahan. Papua, Dubai, basta madami bago siya napunta doon sa pinagtatrabahuan niya ngayon. Pero magkasama kami sa Palawan siguro ng mga ilang taon. 2-3 years bago ako nag-resign sa trabaho ko sa Palawan dahil nga po ako ay nag-asawa na. Naiwan pa din naman doon ang asawa ko sa Palawan ng mga ilan pang taon bago kami nag-decide na umistop siya at magtrabaho na abroad. Ako naman bilang anak ay 3 kami magkakapatid. Ang mga kapatid ko ay parehong lalaki. Panganay yung kuya ko, sunod ako at yung kapatid kong bunso. Yung bunso namin ay nasa heaven na, kasama na ng papang ko. So, 2 na lang kami ng kuya ko ang nandito na nabuhay at ang aming mamang kasama namin. So, nasa Palawan si mamang at yung kapatid ko naman, yung panganay namin ay nasa abroad din, OFW din siya. So, magkalayo kami at tag-iisa na lang kumbaga dahil ang mamang ko ay wala nang kasama sa amin doon sa Nara, Palawan. Meron siyang manugang pero hindi niya kasama sa bahay. So, may sarili ding bahay yung kanyang manugang at saka yung mga apo niya. And then, ako naman, umuuwi lang sa amin sa Palawan kapag may pagkakataon, kapag kaya ko. Pero ngayon, bihira lang nakakauwi kasi may mga pasok na po lahat ng mga anak ko na pasok na sila sa school. So, bakit ko ba naisipan na gawin itong pagba-vlog o content creator na sinasabi? Though hindi pa naman po ako ganun ka sikat, wala pa naman akong madaming viewers talaga. Pero gusto ko siyang gawin kasi gusto kong magkaroon ako ng chance na mabalikan yung mga memories na nangyari na kahit na ilang taon pa ang lumipas. Gusto ko siyang mabalikan. Gusto ko mapanood yung mga bagay na nangyari sa akin nung mga panahon na 2, 3, 5 years ago. Basta gusto ko lang siyang makita. Na-inspire kasi ako sa isang vlogger. Naging gusto ko yung yung point of view niya, yung pananaw niya sa pagba-vlog. Hindi siya after dun sa kinikita
after siya doon sa mga memories na pwedeng niya pang mabalikan, na pwede niya ulit mapanood, na pwede maging ma-refresh sa kanya na hindi niya malimutan yung mga nangyari sa kanya ng marami ng taon. Kaya yun din ang naisip ko. At saka isa pa, na aaliw din kasi ako, nagbibigay siya sa akin ng stress reliever na lalo na kapag ako na lang mag-isa, lalo na kapag wala akong ginagawa, pumapasok sa isip ko yung kung ano-ano, ang dami kong naiisip. Kaya mas gusto ko na nagiging busy ako para hindi ko maisip yung anxiety, hindi umaatak anxiety sa akin. Bonus na lang din kung papasweldohin tayo, diba? Before, gusto ko ulit magtrabaho. Gusto ko ulit gamitin yung pinag-aralan ko or makapagtrabaho ng kahit na ano, basta hindi lang dito sa bahay. Kaya lang naiisip ko paano ang mga anak ko kung halimbawang babalik ako sa trabaho. Baka hindi ko na sila kayang gampanan or baka hindi ko na magampanan ng pagiging nanay ko. Priority ko pa rin ang gampanan ng pagiging ina sa kanila, gawin yung mga pangangailangan nila hanggat kaya ko, at suportahan sila, gawin yung mga bagay na ginagawa bilang nanay. Naisip ko din naman kasi, 'di ba? Trabaho din naman ang pagiging household chores, 'di ba? Yung pagiging ina, yung paggising mo pa lang sa madaling araw, lalong-lalo na pag may pasok sa school, gigising ka ng madaling araw, magluluto ka ng almusal, paghahandaan mo sila ng makakain, ipaghahanda mo yung kanilang mga binalot or yung mga baon papuntang school. Pagkatapos, i-arrange yung mga susuotin nila, ipagdadrive sila paghatid sa school. Pagkatapos, uuwi ka sa bahay para linisin lahat ng mga pinagkalatan mo. Tapos, maggawa ka ng gawaing bahay, maglalaba ka, maglilinis ka ng buong bahay. Pagkatapos ay pagdating ng hapon, susunduin mo na naman sila sa school kasi kailangan sunduin mo sila at mahirap na bumabiyahe sila. And then ihahatid mo pa sa tutor kung may tutor man sila. And then igagayak mo na naman ulit yung pagkain nila para sa dinner. And then huhugasan mo lahat ng mga binalot, huhugasan mo yung mga pinagkainan, at ire-ready mo na naman ulit yung lulutuin mo para sa kinabukasan. Di ba trabaho din yun? Kaya naman po, paki-like at subscribe at pakipatapos naman po itong video ko. Bye, friendies!